Yan yung mga nipa tree na pinagpuputol ng mga tauhan ng APECO. Saka yung ibang bakawan, pinagpuputol nila. Yung sign na lot 41, 42, nilagay nila yan. Yan daw ang lote na hinahanap nila. Wala silang pinapakita ng papel nila. Titulado ang lupa namin, areglado ang buwis nito, wala kaming palya sa ano nito. Kaya kami nag-react na bakit ganun ang ginagawa nila. Parang trespassing na, sabi namin, ang ginagawa nila. Pinuntahan ako sa bahay namin si Mr. Minya, yung Pinro. Mr. Minya, sabi ko, kukunin mo ang lupa namin na pinagpaguran namin, tapos ibibinta mo sa mga foreigner. Mabuti sana kung bayaran mo, sabi ko, hindi na raw at matagal na kaming na kinabang. Sa ayaw mo at sa gusto mo, sabi niya, talagang kukunin na namin ito. Pinasok kami ng APECO na hindi namin nalalaman. Walang nakaalam kahit ang kapitan ng barangay. Kahit sino, opisyal, sa samahan namin, walang nakaalam. Mga walang respeto nga, kahit ikaw din magagalit ka. Mawawala ang ibang daang nagpasisinasaktahan. Yung makikita ngayon ay iba't ibang sektor ang kasama po natin ngayon sa hanay ng mga katutubo kasi sila ay apektado rin sa batas ng APESA na isinusulong ng pamahalaan. Nandito rin ang sektor ng mga mangingisda, sektor ng mga kababaihan, at lalo higit ang sektor ng mga magsasaka na maapektuhan ang kanilang mga lupain. At dito makikita po natin na rice granary ang lugar na ito. Ito yung pinagkukunan ng pagkain ng mga mamamayan, hindi lamang ng kasiguran, kundi ang karatig bayan. Talagang kapag kinuha ito at ginamit sa ibang gamit, ay talagang makakaapekto sa pagkain ng mga tao. Tiyak ang gutom po rito. Pangalawa, ang mga lupain po rito ay hindi mga publikong lupain. Ito po ay mga pribadong lupain po na kung saan karamihan sa mga magsasaka po rito ay mga CLOA holders o CLOA beneficiaries talagang ibinigay sa kanilang gobyerno. Kapag may korupsyon, tiyak na may solusyon. Walang kukurap. Kumusta po itong APECO, ma'am? Na-consult ho ba ang mga mamamayan na Aurora tungkol dito? When I was in Congress, ako ang nag-original author ng creation ng Special Economic Zone. Ang requirement ng Kongreso, you cannot have a Special Economic Zone bill passed without consultation. We personally conducted a dialogue with the people who are supposed to be affected in the 3 barangays around the area. Kasi ang mas mahalaga sa amin, kay Senador Angara, kay Congressman Angara at sa akin, mahalaga sa amin ang maunawa ng mga tao kung ano ang intensyon namin para sa kanila. Aurora is located in the Philippines, a strategic international trading hub to Asia. Aurora lies in central Luzon, a region populated by 20 million people. With road infrastructure making it truly accessible to different markets in the area. Within Aurora lies Casiguran, a natural deep water port to the region, adhesive to China and Taipei. Casiguran is a land of unspoiled virgin beauty and home to the Aurora Pacific Ecozone, or APECO, a development that will initially cover 12,923 hectares.
Pumasok po kami dyan noong taong 1962. Napakakapal na kahoyan yan. Yan po ay gubat. Yan ay pinagyaman namin, nilinis namin. Napakahirap nang naging buhay namin dyan. Papasukan ng taong hindi naghirap. Mabuti pa yung ibang taong hindi naghirap. Pinabura nila kaya sa amin. Ang trabaho ko noon ay magsasaka ng reserba. Kami na mismo ang naglawag. Yung lupain na yan simula noon hanggang nitong pinapasok na nga kami ng asesa. Napakalawang na lupa ang inaangkin nila na gusto nilang ariin pagkat sa kanila raw. Pero ikako nga, kung kanila ang mga lupang ito, paano naman kaming mga mahirap na naglawag nito? Bakit sasabihin nyo, naari ninyo ang lupang yan? Kung kayo ba kako ay nasa gobyerno? May nakatira, palalayasin mo, papatungan mo ng ibang tao. May tubigan na tinatalukan ng palay, tatabunan mo, tatayuan mo ng building. Umaangkat ka ng bigas para isupply mo sa amin na binibili namin galing ng ibang bansa. Halos hindi makain. Samantalang yung inaani namin dyan sobra pa. Nakikinabang pa ang ibang lugar. Bakit mo sisirain? Hindi ba yan ang pangunahing pangangailangan natin, pagkain? Pinagpuposte lang nila na pinagpuposte ng mga engineer, mga subco nila na gumawa. Basta pinaglalagay lang nila na pinaglalagay dyan na walang anumang konsultasyon. Basta hanggang December na lang raw kami, taalis na kaming lahat dito. Ito yung magiging runway. Dito yung runway na gagawin nila. Ang sabi sa amin ng taga-ato noon, magbibigay na lang sila ng 50,000, then lumipad na lang yung may bahay. Bahala ka na. Basta magbibigay sila 50,000, bahala ka. Wala sila ibibigay na relocation, pabahay, wala. Ang nahuhuli mo dyan, gaya ng talakitok, may nahuhuli dyan na yung yellowfin, tuna, yan, nahuhuli yan dyan. Yung salmonete, nahuhuli yan dyan. Maraming klase na isda nahuhuli. Pag ganyang panahon ng bira-bira, isang piraso ng talakitok, kawala-walaan, mahuhuli mo mga 2 kilo, nataas siya sa 5 kilo, 7 kilo. Maka isang piraso ka lang. Pag tumimog sa ng 5 kilos, halagang 100 ng kilo, magkano ang kinita mo? 500. Ilang oras ka lang nagbabad sa laot. Ay pag inalis nila kami dyan sa tabing dagat, inilagay nila yung airport na yan, hindi na namin yan matitikman. O, bibili, at saka saan mo yan bibilhin kung wala na nga mga ngawil? Wala na. Ganon yung magiging epekto nila sa amin. Inalisan nila kami ng hanap buhay. Kami po ang garang tatlong na lumalakad po nitong proyektong ito, 3 po kaming abogado. Alam si Senador, si Congressman, saka po ako. Okay, Governor. Alam po namin kung anong dapat natin gawin. Kami namang mga Anggara, wala naman kaming record dito ng corruption. Wala kaming record ng pangangamkam ng lupa kahit saan. Tignan po natin, ito ba'y talaga makakabuti sa mga tiga-Aurora o ito po ay para personal sa mga Anggara? Mr. Fernando, you are Deputy Administrator. Who is the Administrator of APECO? Right now po, the position is vacant. How long has it been vacant? For the past 6 months, I think. Who was it before you? Maybe I will intervene. The true Chief Executive Officer of APECO is about to speak. That's correct, because that's why the progress is fast. Not 6 months. Mr. Sabalo, he's here. Mr. Sabalo. It's our information that Mr. Sabalo is chairman. Administrator. His title is not chairman. No, administrator. Who is the chair? Wala pa. Senator Agara is the Chief Executive Officer of APECO. He admitted it kanina. Sa board ng APECO, there are 9. Only 5 have been appointed. Beliaclor Angara is a member. Congressman Sani Angara is a member. The Chief Executive Officer position is blank because it is
and Angara, who is the chief executive officer. You see a conflict of interest. There's a moral hazard there because Senator Angara is the one that appropriates the money for the budget. He was the one who sponsored the bill into law. His sister is the governor. His son is the congressman. Representative Angara. In the meantime naman, meron mga na-displace, ay kinocommit ko naman po yung resources ng aking opisina na tumulong po sa kanilang kabuhayan, sa kanilang pag-aaral, sa kanilang pabahay po. Yan po ay kinocommit po natin. At lumapit lang po sa aming opisina, whether through Father Jofran, Father Pete, o yung inyong Pangulo, hindi naman namin kayo pababayaan dahil hindi naman namin itinataya ang aming reputasyon at palagay ko naman magandang reputasyon po ang aming pamilya dito sa isang proyekto na talagang madidihado lang po ang tao. Ay bibigyan din daw kami ng suporta. Siguro, maaring sa 1 week, good for 1 week siguro, good for 1 month. Ay kung maubos na namin yun, saan pa kami kukuha ng kakainin? Wala na. Mismo NHA ang nagbisita noong proposed community, relocation community for the people affected. It was approved by NHA and as a matter of fact, we showed them the model house na ilalagay doon sa lupang yon. Alam po ninyo, nung binigay naman yun sa NHA, yung ang NHA kasi gagawa lang kung ano yung ibinigay na plano. So parang nandun yung assumption na residential yung area na yon, di ba? Kasi magtatayo ka lang naman ng housing sa residential site, di ba? Nung pumunta lang kami, nung May, nung first week of May, doon din lang namin nakita na parang, hindi pala siya dapat lagyan ng pabahay kasi bahagi siya nung very productive na rice field. And they were all very happy dahil kung nakita ninyo yung lugar na yon, yung bahay na ibibigay sa kanila, even you yourself will be happy about it. Hindi po. Hindi po ako natutuwa kasi may bahay naman ako. At bakit ako magpapabahay? Ikukunin pa nila yung lupa ko, libre, ibibigay sa ibang tao na bibigyan ng titulo. Ako nagpagod doon, nagbukas wala na. Ayun ang masakit. Off the San Ildefonso Peninsula is Casiguran Sound, a 25-meter deep natural harbor which can accommodate large ships capable of being a port for transshipment, logistics, mariculture, and cruise lines. Masakit din sa aming kalooban na mawala kami rito dahil marami kaming halaman dito, mga nyugan. Tapos dito lang kami nabubuhay. Kaya kung maaari po sana huwag kaming paalisin. Dito lang po kami. Dito lang sa Pandagat, nakakawil po kami, halimbawa sa araw, nangangawil po kami, naninisid. Nakakahuli po kami ng ikamo na 3 kilo, 4 na kilo. Sapat na po sa amin, maligaya na po kami. Hindi ko na po inangad na kumbagay maranyang buhay. Tapat na po itong namin, pamumuhay. Yung kumain mula umaga, tanghali, hapon. At huwag kami magkasakit. Kung talagang totoong ito magiging makuha na nila ito, wala na po kaming kalayaan. Na maghanap buhay po sa dagat, maghanap buhay po sa bundok, kung ito po talagang magiging ari na nila. So this peninsula is about 12,000 hectares worth of rights, no? 43% of the rights have been paid for. How much did you pay the Dumagats per hectare? What we paid for and the board paid for is the surface rights of the forest concessionaire. We didn't pay for the Dumagats because we will in fact preserve their settlements in San Ildefonso, but we paid for the surface rights of the timber concessionaire. So you paid Joselito Ong, you did not pay the Dumagats? No, Your Honor. Yeah. You paid Joselito Ong? Joselito Ong po. How much did you pay Joselito Ong? Your Honor, the total acquisition po of the 12,000 hectares is 120 million payable in 3 years, and we only paid about 50 million as of 2010. You paid Joselito Ong for timber that he had not even cut and processed. Well, that's a new concept, ha? Ayun po, mahirap nga sa batas ay manggagawa pa kayo, ay mambabatas. Dapat alam ninyo yung IPRA law. Sa IPRA law po, kinakailangan ikukonsulta ninyo ang mga katutubo
ng free prior informed consent. Kung meron naman pong ancestral domain po sa sinakop na ASESA, we're open ho to na i-amenda po natin yung batas na i-exclude po sa development yung ancestral domain po. Buong San Ildefonso at yung buong dagat doon sa harap, yun ay lupaing ninuno. According defined by law. Kung saan ang mga katutubo, kanila yun. They have been there since time immemorial that belongs to them, even if there is no title. Even if there's no, that is by native title. Yun po ang definition ng batas. Admit po namin na nagkulang talaga kami sa widespread consultation. Dahil sa pressure rin po yan ng sasabatas po ng APECO. Ang nangyayari po dyan ay hearing at mabilisan po yan, talagang schedule. So ang kinonsult po namin ay yung barangays, barangay leaders, mayor, sangguniang bayan, at saka sangguniang panlalawigan po. So maaring aminado naman kami na nagkulang kami sa pagkonsulta sa mga iba't ibang sektor. Kung dumaan lang sa due process na kinonsulta ang local government, hindi dyan ang ituturo ko eh. Yung tamang pamamaraan. Ang utos ng presidente, pag idle land, okay. Pag productive, kagaya ng irrigated, ano gagawin mo yun? Hindi ba against the rules yun? Nakagapos kasing nararamdaman ng mga magsasaka, ng mga katutubo, ng mga kababaihan. Ang hirap, ang sakit at pagdurusa. Sa kasalukuyan ay gumagawa ng paraan ang ating mga mamamayan, ang iba't ibang mga sektor para mapigilan na makuha talaga ang lupaing ninuno, ang karagatan at ang sakahan ng ating mga magsasaka. I would like to make an appeal to the legislators, to the senators, and to the Congress people to revisit the law, the process, to see how it was done, to inquire, because it seems that the proper consultation was not done. Secondly, try to see whether this law would be in conflict with other laws, like the land reform law and the IPRA law. And then thirdly, try to see also the insertions that are being done in the budget. Hindi ko matanggap kung halimbawa man, yung APECO ay magpapatuloy, hindi ko po matatanggap yun. Ako magbibili yung lupa ko. Dito ako nabuhay, dito ako mamamatay. Dito mo ako iukay. Nanggaling tayo sa lupa, nasabi nyo, dito na rin ninyo kami ilibing. Kung yan ang kinakailangan, hindi nyo kami papaalis. Sabi na talaga, dadanak daw ang dugo rito sa San Ildefonso pag pinilit kaming paalisin. Hindi siguro para sa kanila pag-unlad, pero sa amin hindi yung pag-unlad. Pagsikil sa karapatan naming maliliit yun. Kung talagang gusto nila ng pag-ulad, ipirmi nila kami sa kanilalagyan namin at mag-isip sila ng proyektong mas pakikinabangan ng maliliit, hindi nilang mapepera na. Yun ang gusto naming mangyari at yun yung aming paninindig at aming ipinakikipaglaban.